Okay, magandang araw po. Ituro ko po sa inyo ngayon kung paano mag-transfer ng loan from bank to Pag-ibig financing o tinatawag nilang refinancing. For example, yung housing loan nyo is from PNB, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Union Bank. Gusto nyo pong i-transfer siya sa Pag-ibig housing loan, no? Or government loan. So, ang advice ko po is dapat hindi kayo more than 5 years na nakahulog na nitong bangko ninyo. Dapat 5 years and below lang po ma-transfer nyo na sa Pag-ibig. Hindi na po advisable pag more than 5 years na po yung nahulog nyo sa bangko. So almost same na lang po pag i-transfer nyo sa Pag-ibig. So ganun po. Okay? So at first, ito po yung requirements, no? Checklist requirements from Pag-ibig housing loan refinancing. Ito pong 1 to 7, ito po yung first process. Dito lang muna tayo mag-focus. Then next is 1 to 5, no? Discuss po natin to detail by detail para maintindihan nyo at saka kung paano yung proseso. So ito po yun, yung first 1 to 7 is basic requirements upon loan application. Ako po nag-apply sa Mandaluyong, so hindi lang po siya 7, meron pang 8 and 9. So okay, ipakita natin yung 8 and 9 requirements. 8 is medical certificate, then 9 is authorization letter surveillance. So paliwanag natin po ito. Itong housing loan application with recent ID, manghingi ko po kayo ng form doon sa Pag-ibig, ibibigay po nila to. Take note po, ito pong ID, no, dapat fit siya doon sa box ng application form, no, 1 by 1 yun. Dapat tama talaga siya doon, no. Sa akin kasi nagpaulit ako kasi pinaulit kasi malaki yung ID ko. So ganun, itong number 1. Itong number 2, proof of income. See details at the back. I-discuss lang natin to later on, ipakita natin yung lahat ng mga example nitong mga documents na to. Ito pong proof of income is hiningi ko po to sa company namin at least 3 months, no, na payslip ko. Then hindi lang po payslip, nanghingi din po, binigyan din po ako ng certificate ng proof of income ng whole year ko. So yun po, pakita ko dito after this discussion 1 to 9. So number 3, 1 valid ID photocopy back to back principal borrower. Meron po ako passport sa misis ko, ID niya sa UMID ID. So then 3 sign po, dapat may sign. Then transfer certificate of title, yung title po na galing sa developer, pinag-photocopy lang po namin. And then number 5, updated tax declaration house and lot. Of course, pumunta kami sa munisipyo dito sa Paranaque, nagbayad kami ng tax declaration house and lot, nagbayad po kami. So yung yun yung dinala namin sa Pag-ibig. Number 6 is latest statement of account outstanding loan balance. Hingin nyo po to sa kung ano mang bangko ang nilonan nyo. Sa akin PNB. So in-email ko lang sila, tapos ayun, medyo mahirap, napakalaki ng PNB, matagal po mag-reply. Pinuntahan ko sa PNB, email, hanggang sa take note, ito pong latest statement papirmahan po ng manager, no? Dapat may manager or accounting officer. May sign dapat, kasi sa akin ang nangyari, wala palang perma ng manager, so pinabalik ulit ako ng Pag-ibig, paulit-ulit ako doon, no? So pag nag-email na naman ako na sa PNB na dapat may sign ng manager, ang tagal na naman na mag-reply. It takes 1 week na naman, 4 days or 3 days, sometimes it takes 7 days kasi tatamaan ng weekends. And official receipt for past 12 months of any valid payment of proof, nandun na po yan sa latest statement, kasama na yan. Okay. Then itong number 7, vicinity map, sketch of property, yung bahay nyo, maggawa lang kayo ng basic map lang po, sketch nin, para po yung taga Pag-ibig alam niya kung paano hanapin. Nagmumotor lang naman po usually yung mga appraiser, no? Number 8 is medical certificate. Ito po, hiningi ko po to sa company. Hiningi ko sa company yan, itong medical certificate, no? Kung wala kayong, kami kasi mayroong doktor sa company, kung wala, kailangan nyo pong magpa-medical certificate sa mga clinic, no, authorized clinic. Then number 9, authorization letter surveillance. Gumawa lang po ako ng authorization letter na yung Pag-ibig pwede mag-surveillance sa company namin, pinapirmahan ko lang sa manager ko. Okay? Ito pong 1 to 7, isubmit nyo po to sa, magkaiba po yung Pag-ibig housing loan fund
magkaiba po yung Pag-ibig, Pag-ibig Fund sa Pag-ibig housing loan. Punta po kayo sa Pag-ibig housing loan. Alam ko every city meron pong Pag-ibig housing loan. Huwag po kayo dun sa Pag-ibig Fund na kung saan naglo-loan tayo ng salary loan. Magkaiba po yung opisina na yun. Okay? Tandaan niyo po yung sinabi ko. Ayan, yan po. So, pagka-submit natin ng mga requirements na to, pag approve na lahat, ako kasi pabalik-balik ako sa may mga kulang. For example, yung ID, tapos yung itong latest statement o SUA, wala palang sign ng manager. Nakailang balik ako sa Pag-ibig. Pag na-approve na po siya sa lahat, magbabayad kayo ng automatic doon sa Pag-ibig ng 3,000 para sa schedule ng i-appraise po yung property nyo, no? Appraisal of property. Pupunta po yung Pag-ibig sa bahay nyo, i-schedule or tatawagan kayo na ganitong araw. Sa akin kasi tinanong ko, sabi niya, usually 7 days, sir, nandun na kayo sa bahay nyo, dapat may tao dun. No? Dapat nandun kayo, hindi yung pagdating ng Pag-ibig wala kayo, so risked na naman. So lalong tatagal yung application nyo. By the way, it takes sa akin more than 6 months. Yun lagi yung narinig pagka sa Pag-ibig kayo mag-loan is 3 to 6 months. But sa akin now, currently, more than 6 months na, no? Pwede naman po yun kasi nag-email lang ako ng extension. Okay? So dapat, yung Pag-ibig ang pupunta doon. Advantage naman sa Pag-ibig is mababa yung amortization mo. Okay, ipakita ko sa inyo yung next slide natin nito, yung mga example ng mga documents na to. Example. Ayan, ito po yung housing loan application, galing to sa Pag-ibig, pirmahan nyo yan lahat, no? Ito po yung payslip ko, 3 po to, latest 3 months. Ito po yung certificate of employment compensation ko, hiningi ko lang din to para naman sure din na sa Pag-ibig. Tinatakpan lang natin yung mga confidential information, right? Then ito yung spouse ko, my wife. Then ito po yung sa akin na then 3 signature, no? Huwag niyo kalimutan. Then transfer certificate of title. So yun lang, photocopy lang siya. Ito galing pa to sa developer namin dati. Then declaration of real property, yung tax na nagbabayad ako. Ito po yun, official receipt. Ito yung official receipt niya, no? So nagbabayad ako, latest kasi kailangan ng Pag-ibig. Then ito po yun, yung PNB statement o SUA, statement of account. Lastly, kulang po ng perma. So bumalik ako. So ang hassle, nag-email na naman na it takes long days na naman to receive. Kailangan mo silang kulitin, napaka-hassle. By the way, yung PNB hindi masyadong nakipag-coordinate, unlike sa other bank, mabilis lang po. And then ito po yung example ng vicinity map. Mag-draw ka lang po from Medyo Road, din papasok sa inyo, ito ganyan, para sundan lang po yan ng nagmumotor, no? Kung saan man yung way papunta sa bahay nyo. Ito po yun sa amin, okay? Then health statement, ito po hiningi ko po to sa doktor, no? Yung health statement ng doktor namin na fit to work pa rin ako. Then Pag-ibig authorization letter, surveillance, ito po yung surveillance na yung Pag-ibig allowed na pumunta sa company namin, mag surveillance doon kung talaga mang nagtrabaho ako doon, recently working, no, currently in work and fit in position. Then next, pag na-approve na lahat, pipicturean ka ng Pag-ibig. Yan po yung example. And then after that, magbayad ka ng 3,000 para sa appraisal po. Pupuntahan po sa bahay nyo, isusukat. May dala na po silang sketch map galing sa munisipyo, yung taga Pag-ibig, nakuha na po nila yung laki ng property nyo, nandun na po yung drawing, pero i-double check na lang nila yung tapos after that, ayan, pagka i-schedule kayo ng 7 days, so, or sa akin more than 7 days, mag-email po yung Pag-ibig na pupunta na po kayo kasi nandun na po yung notice of approval, kukunin nyo na, marireceive nyo to from Pag-ibig. Ayan, for example, sa akin, sa 2 million ko, ang ma-receive lang is, ang niloan ko 2.2 million, ang ma-receive ko lang 2.027, 2 million 27,000 pesos. But yung net proceed ko is 195 lang, 195
1,955,338. Kasi babawasan po nito. So, ito hindi nyo na to makuha. Sa kanila na yan, bayad yan. Pero itong retention fee, babalik sa inyo. By the way, pag nag-loan kayo ng 2.0, mag-prepare kayo ng 10% na amount, sarili nyong pera. Kasi, of course, ganun talaga kahit saan naman. Kailangan mo maglabas ng sarili mong pera para bayaran mo completed yung loan dun sa PNB. Ganun talaga siya. Wala tayong magawa dun. 10% lang 90% lang i-release ng Pag-ibig, 10% i-provide mo sarili mong pera. Ngayon, yung sir, paano yung retention fee? O 60,810. Ito po, i-hold muna ng Pag-ibig. Mag-prepare na naman kayo ng ganito, ibayad nyo muna sa PNB. Kasi ito, ibibigay lang to ng Pag-ibig kapag na-release na yung closure na wala na talagang utang yung ikaw, wala ka ng utang dun sa PNB. May tawag doon na closure statement. So, ang pinakatawag nila doon is yung cancellation of mortgage. So, pag galing po yung sa RD na cancellation of mortgage na wala na talaga silang PNB, wala ka ng utang doon, kahit wala ka ng encumbrances or kahit anumang sabit doon sa kanila, yung document po yun galing sa RD, i-schedule nyo, ibigay mo sa Pag-ibig. Saka naman to ibigay ng Pag-ibig sa iyo yung kulang na 60,810. Ngayon nasa sayo na yun kung ipa-cancel, ipa-deduct mo ba yan sa loan mo sa Pag-ibig, or since pag-process mo kasi sa second processing mo is magastos, magkahiram-hiram ka, pwede mo to pambayad. Okay, klaro ba? Ulitin natin ha, kung ang niloan ko is 2,200,000, ang ma-receive ko lang is 227,000, but babawasan pa siya. Ang total net ko lang is 1,995,000. Sir, yung kulang po sa PNB na 200,000 mahigit, no? Kasi 100. Again, sarili niyo pong pera. Ganun talaga siya, no? Yun yung process. Yun yung kahit saan ka naman bangko, kahit mangutang kang bangko, hindi lahat yung amount na ibibigay nila sa iyo, magbibigay ka rin, no? Okay? Sana maliwanag po. Tapos yung retention fee, ibibigay po yan sa inyo pagbalik. So, ito po yung ma-receive nyo. Yan, notice of approval, din letter of guarantee. Yan, ito. Pagka-receive nyo nito, diretso na kayo sa PNB, ibigay nyo to, no? As in person dun sa PNB Housing Loan o kung anumang bangko nyo, kasi re-replyan ng PNB yung letter na to, acceptance, din may ibibigay na document, mag-i-schedule na po, magbabayad itong second process. Sige, yun, ayan, dito na po tayo. Kapag bigay nyo nito sa ito, again, ito letter of guarantee sa kung anumang bangko nilunan nyo, sa akin kasi PNB. Dito na tayo sa pangalawang process. Ayan, required document prior to loan release. Ito po yan, pero ito po as in parang reference lang ng Pag-ibig. Bibigyan ka kasi nila ng papel talaga na exact document na required para sa releasing ng cheque. Ayan, ito po yun. Okay? Certificate true copy of TCT in the name of borrower if applicable. Yung binigay po ng Pag-ibig na may mortgage agreement, pupunta po kayo sa munisipyo, panotaryohan nyo kasama yung contract na yun, at saka loan, exact amount loan, yung loan amount na yun. Pagkatapos nun, magbayad kayo dun sa notary. Yung isa mura lang, yung isa based dun sa 2 million is sa akin 600 mahigit na bayad ko sa notary, pero yung isa 100 plus lang. Pagkasunod nun, punta na kayo sa BIR. Yes, magbayad kayo dun sa BIR. Pagdating nyo sa BIR, i-compute sa akin na bayad ko is 8,000, but dun sa loob ng opisina ng BIR, wala po siyang bayaran. Lalabas ka na naman, maghanap ka ng government bank or PNB, mas maganda. I'm sorry, ano bang bangko ng... Yes, PNB yung... ano bang government bank, Jake? Magbayad po kayo. Again, pwede naman sa BPI, pero may oras lang daw yun. Sa akin, PNB, Philippine National Bank, no? So magbayad kayo, tapos babalik na naman kayo sa RD, saka lang nila stamp ng RD.
yung final stamp tsaka sign yung yung document na yun na binigay ng Pag-ibig. Okay, pagkatapos nun i-schedule kayo ng bangko, tatawagan naman kayo ng bangko, yung ano lang nila, taga-process nila, magkita kayo, mag-submit dun sa RD, i-submit nyo lang lahat na document, and then after how many weeks lalabas na yung document na yon. Ito na po yon, itong true copy of TCT, borrowers if applicable, and mortgage annotation, no? Ito na po yon, lalabas niya itong loan at mortgage agreement na may stamp na ng RD. Ito yung dalawa na document na to. So pagpunta nyo sa RD, mag-submit ng document, galing pa kayo dun sa BIR, nagbayad na ako ng 8,000. Pag dun sa RD, magbayad na naman kayo. Of course, sa akin nabayad ko 13,000. So malaki-laki na, no? From 3,000 dun sa appraiser, then 8,000, 13,000 plus notarize, medyo marami ng gastos. So disclosure of loan statement, transaction conformity, kasama na rin yun dun sa document na yun. Then letter of guarantee of conformity, kasama na rin yun. Ito na yung mga document na yun na ginastusan nyo. Ito ang updated statement account indicating loan purpose. Manghingi na naman ulit kayo sa kung anong bangko nyo nilunan nyo yung latest statement na naman, no? Kasi sa akin nga more than 6 months na, so kailangan nga naman nila ng latest statement. Then PNB Savings latest Board of Resolution or Corporate Secretary Certificate, i-email nyo lang to, screenshotan nyo yan, i-email. Tapos ayun, medyo matagal na naman mag-email, matagal mag-reply, mahirap, medyo habaan nyo lang, pasensya nyo. Then itong bank certificate true copy TCT, the undertaking cancellation of mortgage, ito na yung letter na to pag na-release na yung cheque, no? So medyo mabilis ba? Sana ganon. Comment lang kayo sa baba kung may tanong kayo. Ito yung second process, no? So ipakita ko po sa inyo next slide yung mga document na yan, kung ano-ano yan. Okay, i-blurred lang natin yung mga confidential. So ito na po yung transfer certificate of title na galing sa deeds, no? Ayan, original, bago po ito. Ito naman yung ito yung ano siya, loan and mortgage agreement or disclosure statement of loan transaction conformity. Ito yon. So ito yung tax declaration ng property. Kumuha ako ulit doon, mas maganda latest, no? Kumuha kasi yung una kong submission matagal na yon. So ito na yung latest. Tapos nagbayad pa ako ng advance 1 year. So ito yung loan and mortgage agreement, example lang yan. Then promissory note, ito na po yun. Then promissory note, ayan na yun, may mga notary na, oh. Then the last is acknowledgement for initial releasing of loan. Ito yung pagkatapos niyan, dinala ko yung lahat na document na yun sa Pag-ibig. So actually na-approve na siya. So but 2 times akong pumunta doon kasi yung una hindi na-approve kasi kulang nitong ito po. Ito kailangan ng may signature. Nagbibigay kasi yung PNB, wala na namang signature. Ito po yung latest statement ko. Ito yung deeds of Board of Secretary daw to. As I mentioned kanina, na PNB Savings latest Board Resolution and Corporate Secretary Certificate as to signatory authorized transaction business with Pag-ibig Fund. Ayan, yan po yun. Yan, tapos ayun, final releasing of loan proceeds. So acknowledgement na ng Pag-ibig na natanggap. Ang sabi nila sa akin, it takes 7 to 10 days ma-release yung cheque. But yung cheque po, bank to bank po, hindi na kayo pupunta sa Pag-ibig. At maigi naman kasi naubos na po yung leave ko. Sobrang dami ko ng leave na ubos dito. Time na na-consume and money, no? But worth it naman kapag na-approve na sa Pag-ibig. But as I mentioned, pagka sa ibang bangko kayo, dapat 5 years and below lang i-transfer sa Pag-ibig. Makikita nyo po yung masisave nyo. Pagka more than 5 years, hindi na po advisable, no? So ayan, success po. Okay, and sana po maintindihan nyo, masundan. Pag may tanong lang po, message lang po sa baba. So ang ibig sabihin, no, again, a little bit summary lang. Itong 1 to 7 document lang to na i-complete mo para for approval pa lang sa Pag-ibig, para
na pwede ka nang mag-loan sa kanila for refinancing, no? Then pag na-approve na lahat yan, ito na po yung next kailangan ng final document. Okay, so there are two process and two different requirements, no? Although same lang yung iba, but RD na kasi to, so masasabi natin two different, no, requirements. So sana po ay maintindihan at maraming salamat at nakatulong sa inyo.